dili makita nga Dios nagapuyo sa iyang katawhan. Siyempre, sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Isaiah chapter 7 verse 14. Atong basahon. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. Sobra din pa dahil din. 15, kamu magbasa 15. He will eat cords and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right. But before the boy knows enough to reject the wrong and choose the right, the land of the two kings you dread will be laid waste. So mag-ampot na mga igsoon. Lord God, salamat kay Ginoo sa imong pulong, Lord God, nga kanunay, nag-guide ka namo, Ginoo, as you said in your words. Your word is the lamp unto my feet, the light unto my path, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil banal na Espiritu, ikaw nag-convict sa bawat isa ka namo through your words, Panginoon. Sa padayon namong pagsimba sa iyo, Panginoon, pinagis pagpamati sa imong mensahe through your word, Panginoon. Help us, Panginoon, nga mabuksan ang among spiritual eyes, Panginoon, masabtan ug makita namo, Lord God, and empower us, O Lord God, to apply your written word, Panginoon, sa among tagsa sa kapagkatao, Lord God. Salamat, Ginoo, nining kabuntagon. Salamat, O Diyos, sa kalakasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, last week na kuanin ni Pastor JM kining sa Isaiah chapter 7 verse 14, propesya ni Isaiah sa atong Ginoong Diyos through Isaiah nga ang Diyos nga dili makita ay mag-uban kanato, Emmanuel, magpuyo sa iyang katawhan, magpuyo sa kalibutan nga iyang binuhat. So muna nga pero kung imong to ining basahon ang kuan, ang buong chapter o kahit sa verse 17 lang ko to, kining verse 14 ay extension lang ni ikaduhanan ni nga fulfillment sa gisaad sa Ginoo. Kinsa gisaad na naman ang isulat ko. Ang context sa hulagway ni ining Isaiah 7:14 ay ang promise sa Ginoo ni Haring Ahaz. Ngaluwason niya ang Juda sa iyang mga kaaway nga moatak kanila ni ining higayuna mo ning verse 16. Two kings o ang Israel nakipag-alyansa na ning two kings nga nahadlok ani si King Ahaz. Munang gisaaran na siya sa verse 14. Nga before ang anak ni anang higayuna, ilang anak na gianak, dili pa makahibalo kung unsay maayo unsay daotan, matangtang na ang iyang ikahadlokan nga mag-invade sa ila. Pero ang second aning fulfillment ay mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo tungod sa verse 14 nga ang virgin daw ay magkaroon, Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will be with a child. Ug nahitabugin din sa New Testament sa katauhan ni Jesus Christ. Kung inyong Bible ay RSV, in English, RSV, kining virgin, dili na virgin. Patingala niya mo, woman na siya. And the woman will be with a child. So, ang virgin, murag guwapo ka interpretation dahil maugyo dito sa Matthew chapter 1. Chapter 1 ba? Pero ang lain fulfillment susab niini nga promise ay mahitungod sa Savior sa kalibutan nga magpakatao og mapuyo kauban sa iyang katawhan through Jesus Christ. Matthew chapter 1 verse 20. Samtang naguna-una gipakitaan si Joseph din sa ni Archangel Gabriel. So, gibasa ko ang ubangguan sa Mateo, andun sa Lucas, si Gabriel gid ang gapakita sa iyang katawhan. Si Elizabeth, 6 months before si Elizabeth ipakitaan ni Archangel Gabriel sa mensahe nga gikan sa atong Ginoong Dios. So, after 6 months, mauna dayon ni ang Matthew chapter 20, muna nga si John the Baptist ay magulang ni Jesus Christ ng 6 months. O si John the Baptist, kamag-anak ni Jesus Christ. Samtang nagunaw na siya si Joseph, may pakita kanya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo og mingon. Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So atong pakatandaan nga virgin din si Mary
O ang kuan pa, ang greetings pa ani ni Gabriel kay magmalipayon ka, gipanalanginan ka og gayud og maayo sa atong Ginoo. Pero sa sitwasyon ni Mary, murag dili panalangin ang sa iya. Ngano man, murag curse sa iya, ngano man, naka-engage na sila ni Joseph, tapos kung makita siya na nagsabak o nabuntis siya, siguradong madaot ang iyang pagkatao. Galing gingon dito sa Lucas ba to, dinibas Mateo nga matarong si Joseph na tao sa ang iyang plano nga isikreto niyang paghiwalay kay Mary. Dahil matarong daw siya nga tao. Dili daw niya i-disgrace si Mary sa public. Mudayon na yung nagpakita si Gabriel sa iya. So, tandaan nato nga ang Messiah, si Jesus Christ, gikan gid sa kaliwat ni David. Mao ning gingon din si Mary gihapon kaliwat ni David gihapon. Sa Luke chapter 1 verses 34 to 37, giulagway kung paano ang dili ordinaryong pagbuntis ni Mary through the Holy Spirit. So unsa ba ang hulagway sa pagbuntis sa usa ka babae nga wala moagi sa normal nga pagbuntis through sa usa ka lalaki? Matud pa dinhi sa Lucas 1:34, and Mary said to the angel, si kuang yapon ni Gabriel, how will this be, since I am a virgin? Tapos, and the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So, murag ning inayan, nga iyang gilukuban ang iyang mga piso. Overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. So muning itsura sa pagbuntis sa usa ka babae, sa kay Mary lang ni nahitabo nga gikulukuban siya sa Espiritu Santo. Si Faye, asa na ba to si Faye? Nagbuntis, parang wala siya. kay kuha na gini, kay Mary na gini. Muning giingon sa anghel nga, gipanalanginan ka gayud pag-ayo sa Ginoo. Kay ang Ginoo mismo, ang banal na Espiritu ay maglukob kanyo, kaya kanimo, kaya na mabuntis ka. O pagkatawgon nga, Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son, and this is the 6th month with her who was called barren. So 6 months. 6 months ang pagkamagwang ni John the Baptist kay Jesus Christ. O dinhi makita sa nato nga si John the Baptist o si Jesus Christ ay kamag-anak. Matod pa din your relative Elizabeth, in her old age, mo nag-conceive a son nga si John the Baptist. For nothing will be impossible with God. So gipakita din nga si Elizabeth ay tigulang na, wala nang ikuan din kung pila na edad ni Elizabeth, tapos gidugangan pag yun nga baog. Baog siya binisaya sa baog. Baog ba? Tagalog man ang baog, no? Baog o dili ka kung yun, dili makapanganak dahil siya binisaya. Baog bang binisaya? Baog. Sige, baog. So, dinay ipakita gipasayas dinay nga ang milagro lang sa Ginoo, ang buhat lang sa Ginoo ang makahimo bisag imposible sa tao, dili imposible sa Ginoo. So niini nga passage sa atong makita that in God nothing is impossible. Amen? Amen. Wala gyud imposible. Sa Matthew chapter 1 verse 21, manganak siya batang lalaki nga nganli siya Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. So kita naa. Katong nag-response dahil ni-convict sa Espiritu Santo, nagpa-convict sa Espiritu Santo, may response kita, mituo kay Jesus Christ, kaya pumasok ang luwas kita sa atong makasalanan, sa atong diha sa atong Ginoong Dios. O kining tanan na hitabo aron matuman ang gingon sa Ginoo, pinaagi sa propeta ang usa ka putli nga batanong babae magsabak. O niya mga anak og batang lalaki nganlan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato.
So ang propeta dito ay si propeta Isaiah, sa Isaiah chapter 7 verse 14. So kung paano mo saad ang atong Ginoong Dios na isaan niya nga tagdugay kay moabot, Genesis pagod nga saad, tapos giotro kay Isaiah. Gikan sa kay Isaiah paingon sa atong Ginoong Kristo, murag 700 years ay nahitabo. So grabe nga saad, no? Si Abraham nung gisaaran sa atong Ginoong Dios, murag 25 years ay natuman ang saad. Una nga lisod kayo maghulat, no? Lisod kayo maghulat sa saad, pero matod pa sa kuan, pag naghulat kita sa saad, diha ta magapamuhat sa atong Ginoong Dios. So atong pakatandaan nga pagmusaan ang atong Ginoong Dios, personal nga saad o general man nga saad, buhaton gyud niya bisag unsa pakatugay. Amen. Amen. So nganong ang second person sa Ginoong Dios through Jesus Christ nagpuyo uban kanato, nagpuyo man uban kanato. Number 1, sa atong gibasa kanina, para luwason kita nga iyang creation sa atong mga sala. Wala nay laing makaluwas pa. Dili makaluwas si Pedro, dili makaluwas si Pablo, si Abraham, kinsa pa man, ang atong Ginoong Hesukristo lamang ang pwedeng magluwas kanato. Nganong si Jesus naman ang pwedeng magluwas kanato? Nga gawanan ng Dios. No? Kung atong tanawon mo, abutaon niya din eh. Kung atong tanawon, gamhanan ang atong Ginoong Dios. Nahibawan niya ang tanan nga panghitabo. Nga nung gihayaan man niya nga sa yawa, matintal si Adan. O si Eva. Nga nung pabalik pa kita na, nga nung gitugutan man sa Ginoo nga si Lucifer, mag-reveal di sa iya. So grabe nga mga pangutanan, no nga. Katukay ko, ang katukay, adanan ni medyo sa inyo patutubagon, pero si Lucifer nga nung ikuan man niya, nga mahibawan man niya, murag lisod kay tubagon. All knowing good siya. Di lang nato tubagon kay Diyos ang santa kung matubag na to na. Kay adanan pwede nato tubagon. Luwason na kita sa atong mga sala. Matthew chapter 1 verse 21, muna atong ibasa kanina, si Jesus Christ ang muluwas ka na to sa atong mga kasalanan. Mao gini ang main nga katuyuan, major gini nga katuyuan sa atong Ginoong Dios nganong nagpakatao si Jesus Christ. Dahil si Micah dili pwedeng muluwas sa kay si Jesus Christ ang pwedeng muluwas gyud. Mao ning major kinsa tong Miss Universe na major. Sige. Mao kini ang main nga katuyuan sa Ginoo kung nganong nagpakatao siya nining kalibutan na para luwason kita sa atong mga sala. As somebody said, matod pa niini, if our greatest need is information, unsay kinahanglan nato? God would have sent us an educator. Dahil information man nga atong kailangan educator para ma-educate kita. If our greatest need has been technology, God would have sent us a scientist. If our greatest need have been money, God would have sent us an economist. If our greatest need had been pleasure, God would have sent us an entertainer. But our greatest need was forgiveness, so God sent us a Savior, Jesus Christ. Amen? Siya ra gyud. Nakabasa mo ani? Nakan? Talagsan mo katanaw sa Facebook. Facebook ko rin nakuha. Na okay mo sa kayo. Yun si Jesus Christ ang yun. Kasi kasalanan man, forgiveness man ang atong kinahanglan. Pero na requirements kaya po na aning forgiveness. Mga kitagpasaylo sa iya. Isang nangayon tagpasaylo sa iya, kung may nakasala sa ato, matod pa sa Ginoo, tapos dili nato pasayloon, iyahay gyapon ta di ta pasayloon niya. Amen? Kay okay kayo nga pasayloon tas Ginoo tapos ay nakasala sa ato mga ipasaylo di nato pasayloon, unfair. Grabe yung English na, it's unfair. Lucas 5:18-21. May mga tao nga miabot dahil kasalanan ang problema, no? May mga tao nga miabot nga nagkuyog og tao nga paralitiko. Nagdayong og tao nga paralitiko. Ibalingkimutan nila
nga madalas siya ngadto kang Hesus sa sulod sa balay. Dinhi ang problema. Apan tungod sa kadaghan sa mga tao, dili gayon sila makasunod, busa misaka sila sa atop sa balay o gibangagan nila kini. So ang atop sa mga Israelita ang ilang mga balay, wala dinis marisaon, mga panguntahan taon ta. Kinsa may nakaadto sa Israel din eh. Normal nga murang mga adobe man ang flat na siguro ang sa taas nga bangagan lang dahil na muning gibangagan nila o gitunton dahil pagkahuman gitunton nila ang paralitiko nga anaa sa iyang higdaan dito gayud sa atong bahangan ni Jesus. Grabe ninong ng mga tao, no? Kini nga ko ang paralitiko din eh, wa natong mahibaw kung doon na ba siya pagtuo sa Ginoo. Ang pagtuo dani, ang grabe nga pagtuo din eh, ang iyang mga kauban nga nagdayong sa iya. Dahil dili imo balay, tapos imong bangagan. Matigbasan ka siguro sa tagiyan, no? Matigbasan ka sa tagiyan. Kuya na lang ko nananghig ka. Ambot, masugot ba kang tagiya sa... So muna sa atubangan kayo dayon sa atong Ginoong Jesucristo. Sa diyan nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagtuo. Kinsa sa pagtuo? Pagtuo sa nagdayong, ilang plural. Ilang pagtuo, mingon siya sa paralitiko, higala ang imong mga sala, gipasaylo na. So makita natin din nga ang main nga concern sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Jesucristo, ang atong mga sala. Amen? Ang atong mga sala yun. Dahil kung pangwarta, dagan sa atong nga maayong mangwarta, may problema, magdiskarte. Pero pag kasalanan na gani, wala kitay laing kadaganan. Amen? Ang atong Ginoong Diyos ra gyud. Muna matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, gipasaylo na ang imong sala. Pero ang main nani nga gidala nila kay Jesus Christ para ayuhon ang paralitiko. Pero ang concern sa atong Ginoong Jesucristo, giayo ang iyang spiritual nga kinabuhi. Pero nahumagi ko na, verse 21. Ang mga Parisiyo, ang mga magtutudlo sa kasuguan, naguna-una kinsa makining tawhana nga nagapasipala sa Dios. Walay bisan kinsa nga makapasaylo sa mga sala kung dili ang Diyos lang. So kung ang pare no magpasaylo sa sala na ang mga Parisiyo, kinsa ba ka mga Diyos ba ka mo nga magpasaylo siya sala sa tao? Pero lahi man ang pare. Dahil kung mangupisal ka sa pare, padre, nakapangawat ko manok dito sa among silingan. Hindi pare nga. Iyon sa man yung manok. Adobo na na mo, padre. Napay sa lidya. O, pagpangadjay dito, og tulo ka manamo. Duha kami tuwa ko, og 5 ka maghimaya ka, Maria. Pasaylo na yung sa lahat. Kita rin nakatisting sa pagpangumpisal. Pataas kamot. Yan, nakatisting. Kay kanang pangumpisal, wala naman siguro pangumpisal karon, no? Napa ba? Napa, pero tinuay ka nang mo-graduate lang siguro sa mga estudyante lang. Mga estudyante lang siguro, pero diyan na sa mga simbahan, wala na kayo siguro ang pangumpisal. Obsolete na. Nabay katoliko din. Kita parehas sa sabtaan na sa una, amen? Parehas sa sabtaan na sa una. Ngunang sa grasya sa Diyos lamang ay nakabalota. Di nato sila tamayon, kay parehas man ta sa una, anak. Kung tamayon ka nila, kapag kaaway gidayon ta. So, ikaduha, nganong second person sa Ginoong, maning pangutana nga ikaduha, para maipadayag niya ang Diyos nga dili makita sa iyang pagkatao. Maipadayag ni Jesus Christ ang Diyos nga dili makita dahil matod pa sa atong Ginoong Diyos kay Moses, ang makakita sa akong dagway o kanako, dili mabuhi. Mutong si Moses, nagkangyo si Moses nga, Lord, pakita lang ko sa imong hulagway para ingon lang Moses, ingon ang Ginoo kay Moses na walay tao nga makakita kanako nga mabuhi. Na ibato din ibutang ta ka sa bato tapos sa akong paglabay takpan ko ang bato para dili mo makita ang akong atubangan o likod mo lang ang akong makita. So ibig sabihin kung katunga hulagway, makita nato nga katunga hulagway ay ang atong Ginoong Diyos, dako ang Ginoong Diyos, no? Kay si Moses, itakpan lang sa kamot sa atong Ginoong Diyos para dili siya makakita sa atong Ginoong Diyos. So, para may padayag niya ang Diyos na dili makita sa iyang kaugalingon ni Jesus Christ.
John chapter 1 verse 18, wala kayo'y tao nga nakakita sa Dios nga Amahan. Apan gipaila siya kanato sa bugtong anak nga Dios nga kauban kanunay sa Amahan. Kulban yung translation sa Binisaya ko. Bugtong anak nga Dios. So giklaro kini nga si Jesus Christ Dios gyapon. O kauban kanunay sa Amahan. Dahil ang before pa in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. So, sa pag-abutan sa verse 18, verse 14, nagpakatao ang si Jesus Christ, ang Word, o nagpuyo, kauban nila sa mga apostoles. Verse 18 dayon, gipaila ang Diyos nga dili makita sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagpakatao. Nga Diyos nga kauban kanunay sa Amahan. So, nag-exist si Jesus Christ, dili sa pahumanyag panganak, ipinganak siya kay Mary, kung dili before nag-exist si Mary, dahil kauban si Jesus Christ sa Amahan. Ang Ginoong Hesus lang ang dunay kakayahan nga magpadayag sa Diyos Amahan, kay siya lamang ang insaktong hulagway sa Diyos, spiritual. Siya lamang. Matag pa sa Colossians chapter 1 verse 15, He is, or Jesus is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Nauna sa mga binuhat. Ibig sabihin, wala pa yung creation ang Ginoong Diyos na ana si Jesus Christ. Amen? Siya daw ang image sa dili makita nga Diyos. Matod pa ni Apostol Paul. Tungod kay ang Diyos dili makita is amas gayud nga magpakatao. Ang pagpakatao sa Ginoong Hesus para makita ang Ginoong Diyos sa iyang creation pinaagi kay Jesus Christ. Sa Old Testament, nanay atong mga daghang mabasa na makita ang Diyos. Nakakita si Joshua, and kung ang Ginoong Diyos dito nga, I am the army of the captain of the army. Si Gideon, nagpakita ang Ginoong Diyos. Katong ang Ginoong Diyos, si Jesus Christ to siya. Si Jesus Christ to siya nga pag-abot sa New Testament, dili na gid siya panalag sa nagpakita. So, 1 Timothy chapter 1 verse 17, hinaot nga pasidunggan og daygon kanunay ang hari nga walay katapusan og walay kamatayon, ang dili makita og bugtong nga Dios. Amen. So, dili yun makita ang Diyos Amahan. So, kung dili makita, walay form ang Diyos Amahan. Pero, tungkol kay nagpakita ang Diyos Amahan through Jesus Christ, munang nakita na siya. Exodus chapter 33 verse 20, o maingon pa gayon ang Ginoong Diyos, dili ka makakita sa akong naong kay Moses. Si Moses na siya. Kay Moses nga, kung dili ka mo ban ka na mo, Ginoo, dili na mo adto sa promised land. Tapos, mauban daw siya, padalaan siya, paubanan siya sa iyang anghel. Tapos, mo dahil itong ipakita lang ang atong Ginoong Diyos kay Moses. Dili ka makakita sa akong naong, kay walay tao nga makakita ka na ako nga magpabiling buhi. So, dili basta-basta, no? Si Jesus Christ, kauban sa mga apostles, pero nang mamatay si Jesus Christ, after 3 days, nag-resurrect siya, o nagpakita siya kay John the Beloved, isa sa mga apostles ni Jesus Christ, not John the Baptist, John the Beloved, sa island of Patmos, chapter 1 ng Revelation, nang makita ni John the Beloved si Jesus Christ sa iyang pagkabanaw nga hulagway, natumba si John the Beloved daw ng murag patay siya. Nga naman, nakita niya nga ang mga mata ni Jesus Christ ay murag kalayo na nagkuan, nga ako gingon sa una nga, murag santil mo, kay kasiga daw ang iyang mata. Ang iyang bitiis, murag bronze nga kakalayo. Ang iyang tingog, murag dalugdog, o murag kuan liti, o kanang dahulo sa sindong na baha, o unsa pa to. Yang dagway daw 7 times sa untong tutok, nga kung mag-eclipse lang gani, imong tan-aw ng adlaw, madaot ang imong mata kung wala kay ban sa parang sa welding. So, munang pagkakita ni John the Beloved,
mibagsak daw siya nga parang patay. O gibangon siya sa atong Ginoong Hesukristo, matud pa sa atong Ginoong Hesukristo, ayaw kahadlok. So muni, ang Dios Amahan, ang makakita nga tao, dili magpabilin nga buhi. Verse 21, tanawa ani ay napito pad kanako din makatindog ka sa bato nga bantilis. Unsa man ang bato nga bantilis? Sa English stone. Muning buhi man siya nga bato, nga mga gahit nga bato, dagko nga bato. Iniglabay sa akong himaya, nganong himaya man no? Wala man niya nga. Iniglabay nako, iniglabay sa akong himaya, ibutang ko ikaw sa ligi sa batong bantilis. Taguan siya. O tabunan ko ikaw sa akong kamot. Dako nga Diyos. Kaya murag kwan ba, kung giganti siya nga, pay bato dito, takpan lang sa kamot. Tabunan ko ikaw sa akong kamot, hantod makasaylo na ako. Unya kuhaon ko ang akong kamot, o makita mo ang akong likod, apan dili ang akong naong. Kay matod pa sa kuan, walay magpabilin nga buhi sa makita sa dagway sa atong Ginoong Diyos. Munang balikon ko, kailangang magpakatao si Jesus Christ para ang dili makita ang Diyos, makita nato pinaagi sa person ni Jesus Christ. Amen? Takukin niya Diyos, no? Dahil mulabay na siya, ayan pa niya tang tamon ang kamot nga gikuan niya kay Moses para makakita sa likod ni Moses. Kuhaon ko ang akong kamot, o makita mo ang akong likod, apan dili ang akong naong. John 14, verses 8 to 9. Mingon si Felipe. Kinsa ni si Felipe? Call? Kinsa ni si Felipe? Call? Si Felipe, isa sa mga apostles ni Jesus Christ, katong naglingkod sa kuan, katong Nathaniel na ito. Basta ako sa lang kapalos ni Kulak ko. Si Felipe. Mingon si Felipe kaniya, Ginoo, ipakita ka namo ang amahan, o igo na ka na alang ka namo. So, murag request ni Moses, nga igo na, kung na, bastante na, enough na kung makita namo ang amahan. Mituwag si Jesus, dugay na ang atong panag-uban, Felipe. Apan wala ba gayon hindi ay ikaw makaila ka nako? Ang nakakita ka nako, nakakita usab sa amahan. Nganong nagaingon ka pa man? Nga ipakita, nganong nagaingon ka pa? Nga ipakita ko kaninyo ang amahan. So ibig sabihin, murag oneness niya pero dili ni oneness. Kung unsa si Jesus Christ, mo usab ang God the Father. He is the exact representation of the Father. Dili lang kay Xerox copy. So muna nga, murag wala pa gina nakaila si Felipe daw, matod pa ni Jesus Christ. Kaya ang nakakita sa iya, nakakita na sa amahan. So nga, anong pangitaon mo pa man ang amahan? Nanian naman ako. Manang ingon ni Jesus Christ, parang ganyan ang sinabi ni Jesus Christ. Hebrews chapter 1 verse 3, diha kang Jesus makita ang nagsidlak, nagahom sa Diyos. O kung unsa ang Diyos, mauusap si Jesus. Exact representation. Kung gamhanan ang God the Father, mauusap si Jesus Christ gamhanan. Kung eternal ang God the Father, eternal usap si Jesus Christ. Kung omniscient ang God the Father, omniscient usap si Jesus Christ. Kung omnipresent ang God the Father, bisag asa, mauusap si Jesus Christ. Kung unsa ang Diyos, mauusap si Jesus. Siya mao ang nagbuot sa tanan mga butang sa tibuok na kalibutan. So si Jesus Christ din, no? Jesus Christ, under niya ang tanan. Siya ang nagabuot. Bisag sa kongreso, siya ang nagbuot. Kinsa nakakita din sa congress karon, sa atong congress karon. Kongreso. Sila ni Sili, sila ni... So, nagabuot sa tanan nga mabutang sa tibok nga kalibutan, pinaagi sa iyang gamhanan nga pulong sa dihang nahinluan niya kita sa atong mga sala, milingkod siya sa tuong dapit. Ang ubang translation, no, right at tuong dapit, tuo sa amahan. Pero kini tuong dapit sa mga gahom nga Dios dito sa langit. Dili nato makita nga murag gilingkuran niya ang tuong kamot sa Dios Amahan. Kung dili tuong dapit sa makagagahom nga Dios.
nga ang iyang gilingkuran kung unsa ang gahom sa ganamahan mausab ang kay Jesus Christ. Nagalingkod siya sa iyang trono. Oy, pangtulo, nganong ang second person sa Ginoong Dios magpuyo man uban kanato? Number 1, unsa tong number 1? Para mapasaylo kita sa atong mga sala. Number 2, para may padayag o makita sa iya ang Diyos Amahan. Ug ang ikatulo, para masilutan sa Ginoong Diyos ang yawa nga source sa kamatayon. Dili ba di masilutan sa atong Ginoong Diyos ang yawa kung dili magpakatao si Jesus Christ? So, tubagon nato na karon. Hebrew chapter 2, verse 14. O tungod kay ang gitawag niya nga anak, mga anak sa Diyos, mga tao nga may lawas ug dugo, kita mga anak sa Diyos. Si Jesus mismo nagpakatao sa aron ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila. Nagpakatao si Jesus Christ para isacrifice ang iyang kaugalingon para kanato, para mapasaylo kita sa atong mga sala. Sumunang dapat yun is a must yun nga magpakatao siya. Nga naman, dahil ihalad niya ang iyang kaugalingon para sa atong mga kasalanan. Kaya pinaagi sa iyang kamatayon, mapildi niya si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon sa mga tao. Anong si Satanas man ang gigikanan sa kamatayon? Pangutana. Sige. Alam niyo ito sana. Kaya tumagulan niya ko ninyo na mag-listen ko. So, di ba sa pagkasala nila ni Adam and Eve, kinsay nagdala sa kasalanan? Pagpakasala nila ni Adam and Eve, ay dahil gipasok ang kamatayon. Kinsay nagdala ni Ana? Kinsay nagmugna sa para magpakasala sila? Si Satanas man. So munang pwedeng siya, siya ang source. Busa, kailangan mamatay si Jesus Christ nga mao para mapildi si Satanas nga gikanan sa kamatayon. Sa mao nga pamaagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa kahadlok sa kamatayon sa tibok nilang kinabuhi. Kinsa dinhi ang dili kahadlok og kamatay? Pataas ang gamot. Tanang Ginoo, bisag alam nato nga kung mamatay ta, kay mo nang tudlo sa Ginoo sa ato, uban ta niya, pero normal ginang mahadlok ta. Kag kung ma-high blood ta, ako high blood man ko. Tulo ka tambal akong giinomon. Kay mamatay niya ako kung di ko inom. Di ba? Wala sa oras. So medyo kuan ka nang mula ginaha. Bisag Kristohan na ta, alam na to nga kung mamatay ta, kauban kita ni Jesus Christ kay nagatuman man ta sa iya, nagtuo man ta sa iya kabubuan kaniya. Uban kita kay mamanay ngun sa Ginoo. Pero mahadlok ta. Mahadlok tang mauna. Mahadlok ta mamatay. Kay lami pa man kinabuhi, no? Bulad lang masahin sudan. Bulad nga nay adobo tapos nayoy gulay dayon, tulo na kasudan. Lami pa man ang kinabuhi. Pero kung daghan kayo mo utang tapos di ka na gusto mo mata, manang di ka naghadlok sa kamatayon. Amen? So tanang kita medyo ko ang yun kay pag masakit ka niya tao gusto niya magpa-hospital, magpakunggit kay di pa siya gustong mamatay. Amen? God never destroys Satan sa dihang nagkasala kini. Because Jesus Christ was not yet become human and died in the cross of Calvary. So wala sa niya silote. Nakasala si Satanas, wala sa niya silote dahil wala pa magpakata na tao si Jesus Christ. God is a just God. He will judge Satan according to the just judgment. He cannot judge Satan because there is not yet one person who live on earth without no sin. Nung gibuhat na sa atong Ginoong Diyos si Adan para dili makasala, nagkasala si Adan. So palpakyapon ng plano sa Ginoo. So manang nagpakatao si Jesus Christ nga parehas kuno sa ato nga gitintar siya sa tanang pamaagi sa yawa, pero wala gid magkasala si Jesus Christ. Siya lang
ang tao nga wala nakasala. Adan, nakasala. Sinutan mo niya ang kuan sa ang yawa, murag kung wala nanay tao nga wala makasala, murag unjust siya nga Ginoo. Kami siya nga tanawa imong mga binuhat nakasala. So muna. So that is why Jesus Christ must become like one of us, untempted in every way, but never sin. Matod pa sa verse 15 ng Hebrew chapter 4. Matod pa din for we do not have a high priest, Jesus Christ, who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Walay kasalanan. Tanan daw ang kahinaan nato kayang tabangan ta ni Jesus Christ. Kay siya gitintal sa Ginoo sa yawa pero wala makasala. Unsa may kahinaan nato? Nag-istorya ang tulong ka pastor na tulong sila ka pastor. Istorya sila. Sila pastor unsa may imong kahinaan? Yung nangis ka pastor mata na ang akong kahinaan. Ito na makakita gani ko kwarta murag kagilok kita ko kamot. Magkakawat kita ko. Nabay ka pastor na kawatan. Nabaya na yung mga Kristohanon. Kanang kapanghulam og libro tapos din ibalik kung sa'yo tawag anak. Kawatan. Bisag Christian Daves. Muna nga bisag Kristohanon ta kung dili ato nga kuan ibalik gid nato. Ibalik gid nato dahil Kristohanon ang kawatan. Tapos ang isa sabi, ikaw pastor sa may imong kuan kahinaan. Ang akong kahinaan pag makakita gani ko sa guwapa nga babae sexy. Muna ako kahinaan yun. Guwapa o siksi nga babae. Alangan naman siya ang iyang kahinaan katong pangit nga babae. Sige, papa yun. Ikaw naman masunod sa kahinaan mo. Ingon na yung sa pastor nga, ang akong kahinaan kay nagani yung istorya sa ako, bisang sikreto, ka isutingin ako sa uban. Iyari, no, kapastor. So, dala, doon na kitang kahinaan. Amen? Tanan ta doon na kahinaan. Pero si Jesus Christ, ang kayang mutabang sa ato para empower ta ng kainaan na yan ay dahan-dahan natong malagpasan. Amen? So, basta-basta confess ka na ninyo. Because Jesus never said, the Father can now show the Lord Jesus to Satan that there is one person who live and never sin. And because of this, He can justly punish Satan. Masilutan na dahil niya. Nga naman, si Jesus Christ wala nakasala. Ikaw nga, anghel gibuhat ka tapos nakasala ka. So, masilutan na kita. O, makita sa nato nga, pinaagi lamang sa pagpakatao ni Jesus Christ, nakasala ang mga tao, maipakita sa atong Ginoong Diyos ang tumang grasya niya. Tumang gugman niya. Dahil ang usa sa tulog ka persona, nagpakatao para mamatay para luwason kita. Amen? So kung walay kasalanan, di nato maranasan kung unsa ang grasya. Ang tunay nga pag-ibig o unsa pa man nga ana sa atong Ginoong Dios nga gihatag sa ato dahil di nato maranasan. Munang gingon nga ang first hand nga experience mo nang maayo gyud. Kay na-experience man nato. Pero wala kani nato ma-experience more on theory lang. Gatudlo ta more on theory lang. Amen? So, why God allowed the first man to sin? Was God neglecting the result of sin, which is death? Matod pa sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So ang kabayaran ng kasalanan, sabi ni Saya, for the wages of sin, sabi ni Saya, kabayaran gihapon? Sa Tagalog, kabayaran sa Tagalog, no? Ngunit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat, sa King James nga translation, datapwat ang regalo ng ating Panginoong Diyos ay kinabuhing dayang ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? He allowed Adam to sin so that He can redeem humanity and can destroy Satan for His glory.
I-destroy niya si Satanas para sa iyang kahimayang yapon sa atong Ginoong Diyos. Dahil kung wala yung nakasala nga tao, wala siya i-redeem. Kung wala yung tao na nakasala, dili na magpakatao si Jesus Christ. Dahil ang main purpose sa pagkatao ni Jesus Christ, para luwason kita sa atong kasalanan. O karon nga person si Jesus Christ na ay kahinaan, pero wala makasala, pwede na niyang silutan ang nyawa. That is why the Apostle Paul said in his epistle to the Ephesians church that we are chosen before the foundation of the earth. Nga naman, dahil nakita na niyang daan na mulampos ngayon si Jesus Christ. Bisag wala pa niya buhata si Adam and Eve dahil we are chosen before the foundation of the world. Wala pa si Adam and Eve dahil ang unang ibuhat niya, ang foundation, ang kalibutan. Ang last niya ibuhat, si Adam. Pero nakita na niyang daan na si Jesus Christ magpakatao gayod o ang mutuo kay Jesus Christ mauna ang iyang gipilit. Many are called but few are chosen. Ano man? Dahil kato ang napili, kato lamang ang response positively sa pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Amen? Just as He chose us in Him, para sa iya, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So ang number one kita, atong yung pakatandaan nga, nganong gipili ta sa atong Ginoong Diyos para mahimong holy, without blemish, pinaagi sa atong pagtuo kay Jesus Christ. Muna ang number one, nganong nahimutang Kristohanon ang atong kagyon singalan ni internal nga kuan life spiritual. No ginaan number one, we should be holy and without blame. Nganong second person man sa Ginoong Dios ay napaday nagpuyo man kaay dili ni. Wrap up na ta. Number one, para luwason kita nga iyang creation sa atong mga sala. Number two, para maipadayag niya ang Diyos na dili makita sa iyang pagkatao. Og number three, para masilutan ang Ginoong Diyos ang yawa nga source sa kamatayon. So kung basahon nato ang Book of Revelation, pinadayag, atong makita niya nga gihulagway na sa atong Ginoong Diyos. Tanang Kristohanon panalo na, nalay kailangan. Unsa kailangan malahutayon, fitful kita sa atong Ginoong Diyos. Mula lang gina. Ipakita na ang new heaven and new earth. Ang tanan nga ang ilang ngalan nakasulat sa aklat ng buhay, makapasok dito. Ang mga limbungan, ang mga magician, ang mga sinungaling dili makasulod dito. So naa na tanan nga makasulod na tayo, hulagway na kung unsa atong pinayanan. Ang kalsada ay gold. Di ba? Revelation chapter 20, kung kabasayo, or 21. Gold ang kuan na atanan ang mga diamond. Gwapo kayo mga kuan. Ang highway doon ay mga punuan sa Tree of Life. Gapamunga kada bulan. Na isuba. Gwapo kayo mga kuan. Hulagway. Hulagway na sa atong Ginoong Diyos, panalo na ang mga Kristohanon. Kaso lang, naapay kinahanglan. O gini nga pakita mo, kung basahon na to, ang Book of Revelation, tapos na ang tanan. Ang kinahanglan lamang, nga buhaton sa usa ka Kristohanon, magpadayon o magmalahotayon diha kang Kristo. Mulang gina. Muna nga, unsay kontra sa malahotayon? Unsay kontra sa magpadayon? Pag di ka na magpadayon, di ka mulahotay. Kaya ang kinabuhi lagi problema. Amen? Dagkang problema ang kinabuhi. Happy kaya takaroon sa buwan, December. Pagabot sa January, sugod na sa kayo na sa kuha na sa kanang pundo na sa para sa Christmas party, para sa Christmas. Muna nga pag wala nakapundo sa Christmas, mangutang na lang para na igasto sa Christmas. Ang uban. Wala na din. So, Revelation chapter 2 verse 10, ayaw kamo kahadlok sa mga umaabot nga alantuson. Timanin ninyo, nga uban kaninyo ibalhog ni Satanas sa bilangguan aron sulayan kamo. Mag-antos kamo sulod sa napulo kadlaw. Ambot nga napulo kadlaw din Apan, pag matinumanon kamo bisan magkahulugan kini sa inyong kamatayon.
o gantihan ko kabo kinabuhi nga walay katapusan. Muni ang ingon ni Jesus Christ sa the Church of Philadelphia, dili katisa nga walay kuan. Muni ang giingon ni Jesus Christ, magmulaw tayon. Bisag kamatayon daw. Muna nga delikado gyud ang kuan. Katong nag-ingon nga mo rapture before sa mga kalisdanan, delikado na nga doctrine. Delikado gid nga doctrine. Dahil kung atong tanawon sa Afghanistan, sa mga lugar nga bawal ang Christianity, tribulation period na sila. Ibalik ko lang ni. Tribulation period na sila. Dili mo sila masiran sa mubalik ang Ginoo bago ka mo mag-antos. Nag-antos na sila. Grabe na pinatyanay na dito. Sa Afghanistan, grabe pinatyanay sa mga Kristohanon. Di ka makapreach dito nga mubalik ang Ginoo pag dili ka mag-antos. Anong di mag-antos? Nag-antos na kami. Nagipamatay na among kamag-anak. Tagot-tagot na sila. Sa China mo, gyapon. Muna nga, gingugit sa pulong sa Ginoo nga, wala tayong makita sa pulong sa Ginoo nga ang mga Kristohanon dili mag-antos. Andam ta, kanunay. Muna nga magmaluha tayong kita. Magkahulugan ginibisan sa atong kamatayon o gantihan kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang maminaw! Kinahanglan na una-unaon kung unsa ang ginaingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia. Kinsa ning iglesia? Mga Kristohanon. Sulat ni sa 7 churches. Ang mga nagmanilaogon dili silutan sa ikaduha nga kamatayon. Kung walay pagadagan, walay victorious. Amen? Naagi dapat dagunon para dunay victorious. Ang magmaninaogon dili silutan. Revelation chapter 13 verse 8, kini nga mananap, Antichrist, simbahon sa tanang tao sa kalibutan, kansang manangalan, wala malista sa libro nga gilistahan sa mga may kinabuhi nga walay katapusan. So kung kita ay tinulog ng Kristohanon, bisag na yung Antichrist niya, dili kita musimba, kaya mo nang giingon din sa verse 8. Ang musimba sa Antichrist, katong mga tao nga ang ilang ngalan, wala makasulat sa aklat ng buhay sa atong Ginoong Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, ang ngalan niining mga tawhana daan nang wala mahisulat or nahisulat ni atong libro nga giguptan sa karnero nga gipatay. Walang ingon ni Jesus Christ sa 70 missionaries nga ayaw mo kuan, ayaw mo happy-happy, ayaw mo kalipay dahil ang yawa mipatuo sa inyo. Malipay ka mo dahil ang inyong ngalan na isulat na sa langit. Amen? 9. Busa ka mo nga naminaw ang ayog nga magunaw-una pag-ayo, una-una ang giyon. Si bisan kinsa nga gitakda nga dakpon gayon. O si bisan kinsa nga gitakda nga patyon sa espada, patyon gayon sa espada. Busa ang mga katawan sa Dios kinahanglan nga magmainantuson og may pugot nga pagtuo sa Dios. So kini nga hulagkoy ni nga ang Kristohanon kalaban na sa gobyerno. Amen? Kung doon na one world government, doon na one world religion, kay mag-ubang gina, one world government o one world religion. Kaya ang tao mapakamatay gid sa ilang reliyon. Amen? Sa ilang pagtuo. So, magmaynantuson og hugot ang atong pagtuo. Amen? Nga nung angay hugot ang pagtuo og may nantuson man ang usa ka Kristohanon tungod kay mismo ang Ginoong Hesus nga atong gituohan mainantuson man gani inantuson ang isa sa iyang title nga pangalan. Thank you, Pao. Ngayon ni kog 50 sa ako gabi yo. Kaya pinili ko. So may nantuson kita kay muna ang ngalan. Muna ang atong Ginoong Kristo. Amen? Sa iyang kamatayon nag-antos siya. Wala musibog kay kung musibog siya, pildi ta. Matod pa ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Matod pa ni Apostle Paul na ang dapat daw natong character attention, your character must be like of Jesus Christ. In Philippians chapter 2 verse 5. Kung unsa si Jesus Christ, dapat mausap ang mga Kristohanon. Matod pa sa verse 5 ng Revelation chapter 1,
O kung mahitungod kang Hesukristo, siya ang kasaligan nga tigpamatuod. Faithful. Siya gayud ang una nga nabanhaw. O sunod na lang kita. So, faithful gid siya. Mainantusan ang atong Ginoong Hesukristo. Verse 11, 19. Unya nakita ko nga naabri ang langit ug didto adunay puti nga kabayo. Ang nagsakay sa kabayo gitawag og kasaligan og tinuod. Faithful and true. Matarong ang iyang paghukom o pagpakig-away. So, muna ang itan-aw gid sa ato. Humana ang tanan, ang atong kinahanglan, faithful kita sa Ginoo, tinuod kita sa Ginoo, o hugot gid ang atong pagtuo. Amen? Kay pagawas nato din og mas Lunes, dito na ta sa kalibutan nga grabing temptation. Amen? Usay pakapamalikas gud ta. Tapos lingilingilitan na ba yung Kristohano din? Di ba? So, kinahanglan hugot gid ang atong pagtuo. Kung makabuhat man taong dili maayo, dili Kristohanong pa na pangayo gitik pasaylos Ginoo kay mag-rapture niya dito mo ban. Verse 16, bulahan ang nagahinlo sa ilang mga bisti tungod kay tugutan sila nga makasunod sa mga pultahan. Unsa man ning nagahinlo sa ilang mga bisti? Ang atong kaugalingon ay giampingan ginato good works ni siya. Atong mga batasan, ang atong mga binuhatan. Nagahinlo sa ilang mga bisti. Chapter 19 verse 7 yata ang mga Kristohanon daw, ang ikakasal daw ay mga puti ang ilang bisti nga nagpakita nga sa ilang matarong nga binuhatan. Sa syudad, makasulod sila sa syudad. Musulod sa mga pultahan sa syudad o makakaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Muna ang kahoy nga mitubo sa daplit sa highway sa New Heaven and New Earth. Verse 15, apan mahibilin sa gawas ang dautan ng mga tao. Kinsa man ning mga dautan ng mga tao? Ang mga salamangkiro, si Harry Potter. Pili na siya, di pa kasulod. Ang mga nakikilawas gawas sa kaminyoon, ang wala ikasal. Unsa man ning nakikilawas gawas sa kaminyoon? Fornication. Ang mga mumuno, murderer. Kung ikaw ay nasilag, grabe ang kasilag nimo sa imong igsoon, murderer ka, sabi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mga nagsimba sa mga Diyos-Diyos o ang tanan na mga bakakon. Apil gid ang bakakon noon. Simple lang ba yan yung bakakon, pero kiapil gid sa Ginoo. Kay makakagani, dubli-dublihin ko na nga, tinuod gid ang imong bakakyot, munang grabe ang bakakon. Ako si Jesus nagasugo sa akong anghel nga isugilon kanimo. Kinsang isugilan si John the Beloved, sa Apostle John. Kini nga mga hitabo alang sa mga tumutuo sa Dios. Gisugilon kang John the Beloved para sa tanang mga Kristohanon. Alang sa mga tumutuo sa Dios sa nagkalain-laing nga mga lugar o nagkalain-laing mga henerasyon. Kaliwat ako ni David o ako ang mahayag nga kabugwason. Amen? So humana, balik-balik ko gigid. Humana, kailangan lang nato bantayan ang atong kaugalingon. Amen? Numuliwat gid ta sa Ginoo. Musipyat man ta na ay Ginoo nga kay handang magpasaylo sa atong kapakyasan. Ako si Juan, nagapasidaan gayud. So gipasidaan gid ang mga Kristohanon. Mo ning sulat Book of Revelation is written to 7 churches sa Asia Minor. Apil na kita na in all generation. Ako si Juan, nagapasidaan kayo sa matag usa nga naminaw sa mga panagda nga gisulat dinhi. Amen? Naana si Jesus Christ, nag-uban ka nato, nagpuyo ka nato para mapasaylo nga atong kasalanan, para maipadayag niya nga kung unsa ang amahan mo usab siya ang awaton, dahil kung wala nato awatan si Jesus Christ, wala nato sunda ang Dios Amahan. O yung ikatulo, gisilutan na ang yawa dahil nagtagumpay, victorious na si Jesus Christ. Victorious na kita. Kung kita ay magmalhotayon, faithful sa atong Ginoo, hugod yun ang atong pagtuo. Amen? Bisag naata sa SM, bisag asa man ta dito, naata sa pista, kinahanglan ang atong pagtuo, dili na tobiyaan. Hugot ang atong pagtuo. Amen? So, simple lang, mga igsoon,
ang minsay sa atong Ginoong Dios ni buntaga. Magmatinud-anon gi kita. Asam kita, asan man kita naroon, unsa may atong gipangbuhat, magmatinud-anon kita sa atong Ginoong Dios. Manindog ta o kantahan siguro nato isa ang atong Ginoo. Praise God. Murag wala i-present ang mga bata kay wala Ginoo. Brother Pastor J.M. Kapamili niya ko ano, kay di illegal sa kanang tatugi. Medyo lobat siguro to, lobat. Praise God. Hallelujah. So atong i-meditate ang minsay sa atong Ginoong Diyos sa buntaga. Nga ang atong Ginoong Diyos nagpakatao through Jesus Christ para sa atong kasalanan. Para may pakita kanya nga ang atong Diyos Amahan nga kung awaton nato siya, gisunod nato ang Diyos Amahan. Jesus, your loving kindness, I'm so blessed by all that you've done, this life that you give. Jesus, your loving kindness is life that changing my heart, drawing me near to you. Your love is better than life. I know it well, and I find all that I need in you. Sing church, sing again. Jesus, your loving kindness, I'm so blessed. I'm so blessed by all that you've done, this life that you give. And Jesus, your loving kindness is life. It's life that changing my heart, drawing me near to you. Your love is better than life. I know it well, and I
Daghang salamat kay Ginoo nining kautuhan Panginoon. Salamat sa imong mensahe O Lord God unang-una imong gi-promise ka namo Ginoo. Nga ikaw nga among Ginoong Dios nga dili makita magpuyo uban ka namo Ginoo ug natupad ka na Ginoo sa persona sa among Ginoong Kristo. Salamat Ginoo dahil ang tanan nga imong i-promise ka namo Lord God siguradong madawatan gid namo Ginoo. Lord, hugod ang among pagtuo dahil ikaw ang among Ginoong Diyos nga walay imposible sa Panginoon. Bisag imposible sa among mga mata, sa among pangunahuna, sa iyo walang imposible Ginoo dahil you are omniscient, omnipresent God, kahit saan o nakahibalo sa among mga panginahanglan Ginoo. Kung ikaw ang among Ginoong Diyos, o salamat kay Ginoo. Lord God, tinataas ko po Ginoo sa imong mga kanakan sa Burning Bush Christian Fellowship Panginoon. Labi na Ginoo katong individual o Lord God nga mayroong karamdaman kauban ako ni Ana o Lord God. Lord, kaano man kaliit, kadako nga mga sakit nga meron kami o Lord God nga doon na ang imong mga anak Ginoo. Ang imong gahom, O Lord God, ay kayang tanggalin ka na, Ama. Usa, Amahan, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name. Lord, ang mga anak mo sa Burning Bush Christian Fellowship sa katong nagkasakit, Panginoon, o sa mga klase nga sakit, Amahan, I pray, Father God, Lord God, ituyod mo po, Ginoo, ang imong gamahanang mapagpalang, makamot, Ginoo, pananangini, Ginoo, ang tanang may sakit sa BBC, O Lord God, pinaagi sa pag-ayo, Ginoo, sa ilang lawas, O Lord God, na matanggal na mawala na ang sakit, Ginoo. O sa mga mikrobyo, sa may hinungdan niya nga sakit, masunog ka na sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name, bumalik sa impyerno ng ikikanan ini. Salamat, Amahan. Salamat, O Diyos, dahil Ikaw ang nag-iisa ang Diyos, na kung sa ang imong gisulti, kini ngayon ay madawatan namo, Ginoo. Salamat sa mga promises, O Lord God, nagihatag mo sa bawat isa ka namo, Lord God. Daghang kay salamat, Ginoo. Purihin ka, Panginoon. Tabangi kami, Ginoo. Patapos na, O Lord God, ang taon 2023, Panginoon. Coming na ang 2024, O Lord God. Tabangi kami, Ginoo, nga unsa magtuig, Panginoon. Coming 2024, O Lord God. Empower us, O Lord God, ng mga simpleng mga butang, Panginoon, nga makapalipay sa imong kasing-kasing, O Lord God, ay mabuhat kita mo, O Lord God. Banal na Espiritu, empower us, O Lord God, to always obedient, Panginoon, sa imong written word, sa imong kabubuton, sa matag usa ka namo, O Lord God. Salamat kay Ginoo. Panalangin ni Ginoo ang matag usa nga ani karon din, O Lord God. Salamat kayo, Ama. Salamat kayo, Diyos. Ihangin ko po si Pastor JM sa padayon ng prayer o si Pastora Ibon sa atong benediction. Lord, salamat o God Lord sa panapong tagaw, God Lord. Thank you, God Lord, sa mga kasing-kasing no, God Lord, na ikaw giunaw, God. Salamat lang, God Lord, sa life na natin, God Lord. Thank you for your presence this morning, God Lord. And wisdom na gihatag sa mo, God Lord. Lord, ipadumdum sa mo, God Lord. You said, O God Lord, Emmanuel, O God, you are with us, O God Lord. Matatangin, O God Lord, tanan, O God Lord, kahandok sa kasing-kasing, O God Lord. Uncertainties, O God Lord, mga problema sa kinabuhi, O God. Kanya, O God Lord, ako nilikas, ihatag na mo sa mga, God Lord. Dahil ako anxiety, O God. Because, O God Lord, you care for us, O God. Salamat, O God Lord, for the opportunities. Lord, habit na mga ng year, O God Lord. Thank you, God Lord, for the favor from January and karon, God. Salamat, O God Lord, sa mga kaisunan na, O God Lord, na natin, O God. Na imong, O God Lord, di ka pagkasing-kasing, O God Lord, ibutang sa mo, God. Salamat, O God Lord, sa mga kabataan, sa mga bata, O God Lord. Lord, we pray, O God Lord, na sila magtapo, O God Lord, na ikaw ang ilaw, O God Lord. Always, O God Lord, remind us, O God Lord, na dual na, O God Lord, ang Christmas, O God Lord. Dili man kani, O God Lord, kung sa man, O God Lord, naganti mga debate, O God Lord, kung kani pa yung mga birthday, God. But Lord, remind us, O God Lord, that we have received the greatest gift, which is salvation, God. Kung kani, O God Lord, ipasalamat na mo, God, kalipay, O God Lord, we celebrate it, O God Lord. And also, God, tagay kami kasing-kasi, O God Lord, na dili lang kami, O God Lord, na ma-bless, O God Lord, sa life ni O God Lord, but also, O God Lord,
gamit na kami, O God Lord, to bless others, O God. Thank you, God Lord, na kami, O God Lord, na Burning Bush Christian Fellowship, O God Lord, will be in line with your purpose and will, O God Lord, na kami, O God Lord, nakalayo, God Lord, with love, O God Lord, for you, God Lord, and will serve you, God Lord. Thank you, God Lord, and we glorify you, God. Please, God, we pray. Amen. Hallelujah. Let's continue to pray and let us raise our hands unto the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord shine His face upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ang tanang mga anak sa Diyos, mag-aingon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So maayong udto sa tanan. God bless you. Og ako di ang Sa welcome again. Gi-welcome na ako si JP na adi nga Jeff. Dili imposible nga nung gitagaan ka og tiil sa Ginoo para mo ani ka direng makauban namo sa sa panasya. Sunday, 9 o'clock yan po na itong service. Kaya man naman itong Christmas party sa Sunday. O, ang gusto mo dala o kuan, dili ta kani Pagkaon, auto, dili ta na kani tama ni Otto. atong pagsalusaluhan ang atong madala. Praise God. God bless everyone. Asa si Nika? Wala na yung dala sa lechon. May bahay lang na. Pero, Sunday. Wednesday. Yeah, hallelujah. Yeah. Here I am, I come to find you.
Ay, ikaw mabalik. Ipanguha raman sa nako. Pero ay kay malimot ko. Ay, may nagdura sila. Ate, kumakalo ng hinigala. Kasi sila nagban sa Patos dyan. si Teacher Malu. Te, gwapo isa kinan GPT. Ha? Gwapo isa kinan. Montero Sports. Ah, grabe ba? Naadi na sila? Ambot. James. Thank you always, Jess. Janet.